So hello, good afternoon. Gagawa po tayo ng Google Forms na magki-quiz for quiz. Okay, since gagawa ko ng quiz, open muna natin ang forms, then select assessment. Pagkatapos, lagyan natin ng title kung ano ang top subject natin na gagawin ng quiz. Since I'm an English 2 teacher, so I will use English 2 quiz 4.2. Ngayon naman itatype ko yung instruction ng aking quiz. So dito natin itatype at ibobold ko ito para mas maklaro nila. Tapos ito na name, ilalagay dito yung name ng student, then i-off mo yung required, tapos email, kung anong email ang ilalagay ng mga students natin. Pwede din naman hindi yun fill-upan, I mean po. Okay, next. Okay, dito po example kung ano pong instruction ng quiz ko, like multiple choice. Then ito naman ang question number 1. Okay, since multiple choice ang gagawin ko, dito ko ilalagay yung number 1. For example, number 1, gagawa ko ng question about po ito yung quiz, if is it telling, asking, commanding, or requesting. But before that, maglalagay pa muna ako ng name. Nakalimutan ko pala yun. So, nilalagay ng name ng student. Then next, ito na po yung question nila na sasagutan nila sa form. Tapos, dito naman, ilalagay ko dito yung mga choices. You can choose po kung how many choices yung ilalagay mo. Sa akin, mga 4 lang po yung ilalagay kong choices. Tsaka 5 po pala, sorry. Then tapos nyan, since the question is asking, dito ko po, chinek ko po yung asking na answer key. Pagkatapos po niyan, yan po ilalagay yung copy paste po yan, kasi nga pwede mo ika-copy paste kung same lang naman po yung multiple choice na nilalagay mo, like A, B, C, D, E. Ganun po. Next, since ang question na ginawa ko is exclamatory, punta tayo sa answer key, then check natin yung correct answer. Then next, copy paste, gawa naman tayo ulit ng number 3 question. Okay, sa question kong ito, example, gawa natin lahat ng question, lahat ng mga nasa multiple choice ko po, para mas klaro po ninyo. Kung gusto niyo po, kung tinatamad kayong mag-type, pwede naman po i-copy paste. Ayan, answer key. Tapos, check mo yung box kung saan yung answer key. Tapos, pagkatapos nyan, gawa naman tayo ng iba na naman katanungan. Kinapi-paste ko lang po kasi gusto ko lang po pakita sa inyo kung paano igawa itong Google Form. Kasi nga po, diba, sa ngayon, pwede na tayong magpapasagot sa ating mga estudyante, lalo na blended learning tayo ngayon. Ma-use nyo ito pag gagawa kayo ng activity para sa kanilang Google Classroom. Alam mo, pagkatapos nan, if hindi multiple choice yung gagawin nyo, dito ka po, ito po ang inyong gagawin. Tapos kung gusto nyo ng essay, ito po ang
pindutin nyo. Pero since grade 2, wala na. Yun lang, example lang naman. Tapos yan, kung ipapublish mo yan, kung gusto mo nang i-save. Tignan natin kung nakikita ba yun. Google quiz natin. Ayan. O diba, napakadali lang. Ito po talaga yung natutunan ko sa mga video na binibigay po sa EdTech Learning Center. Napaka-useful po niya. Pwede nyo pong i-restrict or pwede nyo naman pong sino yung sisendan nyo ng copy ng link. O ayan, tapos settings, nasa settings lang po yan. Tapos, yun lang. Diba, napaka-useful. Yun lang po. Maraming salamat.